sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras sa taka, alas 7:50. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao, ng mga radyoman idol, Jojo Ferrol. Idol Gerson Galotera Fuentes. Kwadlaw na Lunes na. Pizza 13 sa buyan sa Abril, year 2026. Sa headlines sa atong mga balita, pagkolekta sa basura, wayay na utro sa schedule. Bisan pa man sa nasinati na krisis sa petrolyo, sumaya pa ng hepe ng General Services Office. 11 anyos nga batang layaking gikatahong na missing nakitangwa na kinabuhi. Kapin 200 ka mga individual na himong beneficiary sa programang Ali Mga Unta ng Pamilya Aldonsa. Nakaparadang sakyanan nakaangkon sa dakong kadaot human kininga gidasmagan. People's Day 2026, tagtak dahimuon na silumadlawa dito na sa Barangay Nunok, Kantiasay ug San Pedro. Coastal Cleanup Drive gilunsad sa mga operatiba ng Coast Guard Taganaan Substation. Samtang sa balita sa gawas sa nasud sa Iran, Parliament Speaker na hingusuga na matopa mo alkontra o musukol ngadto na sa mga taghimo na matopa pakigiyara ng Estados Unidos. Sa balitang paugnat sa kusog, Meralco Balls mipildi sa Black Knight sa panayang aksyon sa PBA. Samtang sa showbiz, sa Pinoy girl group na Bini, tagtakda, nahatagan o pasidungog sa Billboard, partikular na ang pagkilaya isip na Global Force Honoree. Sa balitang panghimaga, love story sa Pinay sa nanafam nga LDR, mas mikuhag atensyon sa netizens sa gitlayon sa ilang edad. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, bisan pa man sa nasinati sa pagkumana, krisis sa petrolyo, nawaya ini makaapekto ngadto na sa pagkolekta sa basura na mga kadaguan ng General Services Office. Inenkos ganong tagpadayag ng hepe ng GSO na si Engineer Bukid, ini partikular na sa ila isaba paghimo sa pagkolekta base na sa original na schedule ng basura din na sa syudad. Sa gasolina, makalawa ko na waya siya mautro kay di pwede na ato ikupormiso ang ato basura pagpanguha kay ang basura yan mga piktuhi sa siguro napiktuhan medyo no gamay-gamay kaya nato mga katawan medyo no normal sa pagpamalit gumikan sa kamahal sa paliliton pero namo collection sim nagyapon kaysa una kay natural mga dada may basura ma-generate matag-adlaw ang mga tao sana di sa pwede na amo ra kibalinan amo ra bitaw i-shorten mag-adiri di anay dito di anay amo ra gyapon as isa na mo collection. Follow up, sir. So far ba sa ato sitwasyon kung may mga nasinati na mga problema especially sa ato pagkolekta ng basura sa day-to-day? Sa kuman, waya man noon. Actually, medyo bastante naman na nato mga garbage truck na available para magkolekta na nato mga basura. Natabek sa nang pagpadayag ni Engineer Junicio Bukid, nanguyo ng General Services Office. Lagip na isab na taga-tudlo na sa pakuman, ang tagamit na mga nagkalaing-laing dump truck para na sa pagkolekta ng basura, ang maabot na sa 20 kabuok. Sa dugang hanay sa itong mga balita, patay nang nabagdan sa mga residente ang usa ka 11 anyos nga batang layaki diha partikular na sa may Purok ka 12 sa Riverside, Barangay Luna, Sakop ni Syudad, pasado alas 9:45 ang takda kagabi. Ang biktima usa ka residente sa Purok 3, Payawan 1 sa Barangay Luna ni Syudad. Kinsa nagaguliyag ang mga residente human nga mabagdan ang maong nga patayng lawas sa naggiingong nga bata. Sumaya pa sa gihimong nga investigasyon sa PNP nga nawaya ang maong bata sugad pa ni adtong Abril
Abril 9 sa may alas 9 antak na sa buntag. Gihimo gilain ang pagresponde sa ato ang mga otoridad dito sa crime scene uban ang mga kawani usab sa Soko pinaagi sa pag-request nini sa postmortem examination aron usab nga matino ang insaktong hinungdan sa kamatayon sa maong bata nakit-an sa daplin sa suba nga wa nay kinabuhi. Sa pagkakuman ang patayng lawa sa maong bata ang anana kuman sa usa sa mga punerarya sa Barangay Luna aron usab nga himuon ang padayong imbestigasyon sa mga otoridad. Sa Rabradyon pa, sa dugang pa ng mga balita, muabot sa 200 ka mga beneficiaries dito na sa Barangay Ipil nakaangko ng libre na pagkaon ilayom na sa ali mga untanidyo na programa gikan na sa pamilya Aldonsa. Tagapanguyuhan ana mo na pagpanhatag atong Sabado ni City Councilor Jonel Aldonsa ug tibok pamilya ni ini. Ang programa ang tagpahigayon kada na Sabado na kundiin libre na pagpakaon ngadto na sa mga nagkalaing-laing residente sa nagkalaing-laing barangay. Una na tagsugdan ini na programa dito na sa Barangay Luna ug tagsundan sa Barangay Danau ug dito isab sa Barangay Ipil aton Sabado. Ana mo na programa na ali mga untanidyo an una isab na tagpaningusgan na ilan na amahan na si anhing City Councilor Nilo Aldonsa. Sa dugang hanay sa itong mga balita, may responde ang mga kawani sa traffic section sa Surigao City Police Station na pasado alas 4 antak na sa kadlaw na sa natigayo nga panagbangga sa duha ka mga sakyanan diha sa may National Highway sa Sitio Tumanday, Barangay Rizal, sakop ning syudad. Nalambigit sa disgrasya ang usa ka Blumica Metallic Toyota Vios nga nagdala sa plaka nga LER sa 1558 nga gimaniho sa driver nga naglayang si Lelmart Borlasa Silva, 53 anyos, 15 residente sa Davao City. Samtang nakahiagom usab sa mga danyos ang usa ka Toyota Altis nga nagdala sa temporary plate number o nakarehistro sa pangayang Frederick Del Rosario, usa ka 53 anyos, 15 residente sa Sitio Tumanday, Barangay Rizal ni syudad. Base sa gihimong pag-imbestigar sa mga kawani ng traffic section sa Surigao City Police Station nga pasingod unta sa ijang nga pagbiyahe sa Barangay Mambo ang driver sa Toyota Vios apan pag-iabot sa kurbanang bahin nakalit lang nga miliko ang maong sakyanan may bangga sa nakaparadang sakyanan hinungdan sa maong panagdasmag. Tungod sa nahimong impact nini ang Toyota Altis sedan nga nakaangkon kini og mga danyos human kini nga midasmag usab sa konkretong poste hinungdan sa maong kadaot. Nagpadadyon pa ang gihimong makuting imbestigasyon sa mga kapulisan kalabot na sa maong insidente. Sa Rabradyon pa, sa dugang pa ng mga balita, tagtakda na dadon na ngadto na sa Barangay Nunok, Kantiasay ug San Pedro, ang People's Day 2026 silum adlaw. Inipinaagi na sa pagdayan ng libre na serbisyo gikan na sa mga kadagkuan na sa gobyerno syudad, nasyonal na ahensya ug mga pribadong organisasyon. Inipinaagi na sa pagpanguna nila ni Mayor Paul Domlao, kaiban na sila ni Vice Mayor Alfonso Casura ug pipila ka mga sakop ng sangguniang panglungsod. Sa Nibawaan na ang programa silum adlaw ang tagtakdahimon sa Barangay Kantiasay Gymnasium na kundiin magsuod alas 8 sa buntag hangtod na 1:00 sa hapon. Sa dugang hanay sa itong mga balita, ubo sa programang Intensified Community Assistance Awareness Response and Enforcement kon ICARE na himong malampuson ang tinguha ng Philippine Coast Guard nga magpabiling limpyo ang kinaiyahan labi na ang coastal line sa Barangay Sampaguita sa lungsod ng Taganaan, Surigao del Norte. Sa human nga gilunsad ang coastal cleanup activity uban sa mga kawani ng Coast Guard substation sa lungsod ng Taganaan. Sinako nga mga basurang nakulikta sa mga activity din tagbutyag ni PT Officer First Class Rolante Ramos na Philippine Coast Guard ang gihimong lakang nini para pagpalig-on sa kampanya sa kalimpyo sa mandato sa sabnan Philippine Coast Guard ubos usab sa paglumaya ni Commander o Station Commander ng Coast Guard Surigao del Norte nga si Lieutenant Junior Grade Roy Christopher Orellanida. Hugtanon ang himong pagsuporta usab ng LGU sa natad sa kalimpyo sa kadagatan. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Sa Rabradyon pa, dirigaban sa Diretso Balitang Surigao sa balita sa gawas sa nasud sa Iran. Kusganong tagpadayag pagpaklaro ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na andam sila na himo og pag-alkontra ngadto na sa Estados Unidos kon padadyon ana mato pa pagpanhulga ngadto na sa ila ini partikular na sa dihang tagapahigayon og tagpangunahan ni Gabarov an isa ka negosasyon sa peace talks sa kaibanan Estados Unidos. Ini an
al kontra isab ni nanhabig nan Iran na partikular na sa pagpaningusog ni President Donald Trump sa pag-awhag ug pagpadayag ng mga hulga na matud pa an Estados Unidos an andam na muhimo og dugang opensiba ini kon magmagahi gyapon an Iran. Tagatudlo pa nan habig ng Iran na dili sila na mo-surrender ngadto na sa amo ng mga hulga ng US. Tagatudlo na bisan uno na pagpanhulga an dili matupa na mo atras ang habig ng Iran og determinado sila sa pagpaningusog kalabot na sa ila isab tagpaningusgan na kausa. Balitang Sports. Sila si Marvin Jones ug CJ Cancino mi bandera sa Meralco Bulls ngadto na sa 115 to 110 nga kadaugan batok na sa Macau Black Knights sa PBA Season 50 Commissioner's Cup niadtong adlaw Sabado didto sa Ninoy Aquino Stadium sa Kauluhan. Si Jones miharos og 32 puntos 14 ka rebounds samtang si Cancino miberada usab og 23 puntos 7 ka rebounds alang sa Bulls nga mikadlit sa ilang ikatulong nga sagunson nga daog og 5 ka sa kinatkibukan sa miagi nilang unom kadua. Mihimo usab og kasika si Jason Brickmans uban sa 13 puntos ingon man si Chris Newsom nga mitimbre og 11 puntos alang sa Meralco Bulls nga nagsulo man sa ikaduhang pwesto. Bit-bit ang record nga 5 ang daog og 1 ang pildi. Balitang Showbiz. Tagtakda na pasidunggan ang P-pop girl group na BINI isip na Global Force Honoree sa Billboard. Ini sa pagpahigayo ng Women in Music Ceremony. Tag-anunsyo ana mo na pakilaya aton Abril 11, pipila ka oras sa human naan makasaysayano na pag-perform ang grupong BINI dito na sa Coachella Valley Music and Arts Festival na kundiin ini ang pinakapermino ang BINI na All Filipino Act na nagperform. Tagatudlo na sa amo na award ini anikaduha na Filipino Act na BINI na mo dawat sa amo na pasidungog. Ini human na una na hatagan ni ini si Sarah Geronimo atong 2024 isip na pinakapermiro na Filipino na nahatagan og pagkilaya. Lagip na isab na tagtakda na pasidunggan kumantuiga ang iban pa ng mga international artists pareho na sa The Beaches, Kilani, Lofrey, Tate McRae, Tiana Taylor, Thalia, Sarah Larkson o iban pa. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Mikuha og atensyon sa social media ang love story sa usa ka afam o usa ka Pinay diin na mokabat 48 ka tuig ang gintang og gap sa ilang pangidaron. Ang Pinay nag-edad og 23 anyos diin na higugma kini sa afam nga nag-edad og 71 anyos. Sa una pa lamang nagduha-duha na si Lori usa ka Pinay nga ma-inlove sa mas idarang foreigner nga nag-edad og 71 anyos. Apan sa una nilang panagkita si Lori sa ijang hinigugmang si Thomas usa ka British national gikan sa social media. Nagkita sila for the first time human nga mingkanhi diri sa Pilipinas si Thomas para pakaslan si Lori. Gihatagan kining usa ka anak apan sa natad sa trabaho ni Thomas nagpabiling long distance relationship ang duha. Mas gibati gugma si Lori human nga makita ang tinuod nga tinguha ni Thomas ngadto na kaniya. Pinaagi sa social media ang nagkonektar sa love story sa manag hinigugmaay nga mamahimong ligon ang relasyon kung adunay pagsalig sanan pagsabot sa sitwasyon sa matag usa. Amo dyan, love conquers all, diba? Sa long distance nila pagigrelasyon, sa edad, magmalampuson gihapon, no? Inin manag-uyab. Kuha na ba sila? Kasado? Dili pa sila kasado pero plano pa lang magpakasal. Si Thomas kay naman si trabaho dito sa ilang lugar. Samtang si Lori diri lang usa lang ka sleeping beauty mom. Sleeping beauty, Siyempre, diyan
naman. Pa-relax lang? Diyan na may matawag na tong mga allotment para sa bata. Pero okay. ang iyang plano, kuman 2026, mukari si Thomas balik sa Pilipinas for the first 5 months nilang mag-stay siya diri. Ang ilang plano, mugnaon sulod sa hamubo nga higayon para lamang mahiusan nila ang ilang pamilya sa natad o sa pagpakasal nini o dito mapakita na niya sa publiko nga usa na siya ka future wife sa usa ka British national nga in love sa usa ka Pinay. Sana all, Sana all, di ba? Lori. Maswertihan sa mga afam. Okay, usahay daghan na nato mga Pinay na mga kababayan. Grabe ila paning kamot, laong panila grabe na nagpa-member sa mga dating app, pero jaoy mga mangilaray. 2014 pa nag-start sila. Facebook, mag-chat-chat, mag-hi and hello, mag-video call. Kay Jao may uban gud nga mo ni eleksyon sa uban, no? Kakan bitaw magigrelasyon labi na mga foreigner or mga Pinay nga kuno galing gani doon ay mga tinuhang nindot or tamis ang mga pasalig. Ayaw gyud dain tuo kun dili nimo pwedeng tawagan online. Tawagan nimo Video via call video nimo. call. Kay para matu Or bisitahan ka mo mismo diri sa Pilipinas. magpamatuod ka jud nga tinud-anay siya. Pakita ka una-unang step na tawagan nimo kung tinuod ba jud kani si Thomas nga o sa jud kani ka Thomas nga na in love sa ko kay usa ra man ko ka ordinaryong Pinay nga nanginanglan sab og kanang paghigugma sa usa ka foreigner. So nahitabo dito tagtubag siya do nagistorya sa since 2014 hangtod na 2016 first time nga nimbisita si Thomas sa Pilipinas, nagkita sila during birthday celebration ni Lori. Iyang tunong sa birthday celebration ni Lori nga nagpakita siya og dito iyang gipamatulan jud nga nahigugma ko nimo. Sa ilahang panag-istoryahan ay sa laktod nga atong move on lang nagkaanak sila. Tapos imbalik dito si Thomas sa iyang trabaho sa laing nasod og dito long distance lang jud sila radyo manjo pinaagi sa video call mo rin ginagkonektar sa ilahang love story para nilang duha nga nasa sa kabuk-anak og kuman ning pasalig na gyud si Afam si Thomas nga mobalik 2026 sa Pilipinas para pakaslan na gyud si Lori para mamahimong hingpit nga Mr. and Mrs. Thomas. Mr. and Mrs. Jones pala. Jones pala pilos. Jones, ato lang ipanghinao to na inin pakigrelasyon nato mga kababayang Pinay an magmalampuson kay usahay Joy iban na maanakan ra kaw pagkabalik dito kalimtan na kaw. Joy sa diban na mga mangingilad alawon pa nila permiro painlabon kaw anay diyan mga love scam na kundiin na pipila ka buyan hangtod gani pila ka tuig daw panguyaban ka regaluhan ka padad ang kwarta pero badya sa doon mulaong dadyo na ay mukha na ako sa Pilipinas tapos tawagan ka na emergency jari ako tag-hold sa unon na airport sa gawa sa nasod kinangan padad ang kwarta tas dako ra ba ikaw may padalag amo man baliktad na baliktad pero joy nga na alawon pa taas ba ang pagpangilad sa imo pasudlon ko gud anay kay para ang imong gugmang uros-uros na dili na ka makahuna-huna ng tarong kaisahon ra ka ba sa pagbayos sa unang panahon ra man mas lisod kuman kay sayon naman kay social media pwede naman one touch away tawag naman dayon ang sa una gyud kay suyat man gud suwat pa pila ka buyan na disir mabayusan pero sa amo ang kuano sa amo ang na-experience ako ante na kuan man gid siya first ngid niya ni adto sa Netherlands wa gid siya nagmahay kay ngano tagpakita gyud sa usa ka foreigner nga nahigugma gid siya then dito nagkita lang gid sila tungod lang sa sukbot sa kuante nga you were all red nga gown kay para makilayan jud ka nga moy ako ang pinpal kay wa pa man gid no sa una ng picture padala gyud picture ulahin na wala pa video call sa una so dito gyud nanimpalad akong ayaan nga at least nga matuman ang iyang gusto nga maminyo og Amerikano antod gyud sila nagkita giregaluhan silang tuyo kabuk-anak hantod nga nawala sa kalibutan ang Amerikano so kamon bag-o na sa iyang pamilya jaon na sad sila usa kabuk-anak di ba so kwan mo to anija
destiny lang Yes. para sa afam gajud, di ba? Pero kabalo ka, wala nagsalig ka nga kung anti sa kaning matawag na tog hatag sa Amerikano kung dili na narabaho siya. Grabe ang trabaho nito lagian kanabit ang maghatod og newspaper sa matag panimalay kana Mura ng mailman, mailwoman. Mura to iyang gitrabaho for how many years nga nabuhi niya iyang tuyo kabuk anak ug nagkapadala po siya sa Pilipinas kay dili tanan mga Pinay nga naminyo og Amerikano dito sa gawas sa nasod nga hayahay. kung dili kinanglan pa nilang haguan or trabahuan ang kwarta nga ipadala sa Pilipinas mo na nga dili sa usab magmahay kay bugti sa iyang mga gipandala dadto man po iyang mga napalit nga mga properties dito sa somewhere in Pagadian City. Yes. Diba? Di mo nagiingon bitaw nga ang tanan nga mga Pinay nga moadto sa gawas sa nasod dili tanan successful. Bitaw. Diya iba na laong pa mabutang nga sa alanganin, no? Pati la kinabuhi, kay usahay kalaong nimo na magkasinabot ka mo sa foreigner, sa AFAM, paabot ba nimo dito sa ila lugar? Lain ba dyan ang lainan batasan, no? Usahay violente pa, pasakitan ka. So amo dyan si dyan mga risgo, pero kung makatunong sa ka ng laong pa sakto na tao, payanggaon ka gajud, amo sa dyan ang swerte para sa imo. Pero balik ko nato, na dyan mga Pinay na nakakadto sa gawas sa nasod, usahay dyan mga diri sa Pilipinas ba mag-abuso. Sige pangadyo, grabe makademand, pero iya ka mo kabayo na dyan sila kay masipog man sila na sige pangadyo sa ilang mga AFAM na ipadaya sa Pilipinas. Amo dyan maningkamod sila na mo trabaho. Di na kung isa ka trabaho dyan, isa, duha, sa iskadlaw, kay inuras man. Okay, para makapadaya sila ng dako-dako. Kailan pa nila kung magsalig na daw sila sa ila AFAM, gamay ra doon mapadaya sa Pilipinas. Sanan na dili sa kung permanente. Yes. Nakita kay mura man kita na dyan mga pamilya diri sa Pilipinas. Hindi lang Gawas sa good. iba. Mura gani kita na sustentado. Yes. Di ba? Kadabuyan mo demand. Bisan mo magsingingod kay gitrabahoan biya pud na di tanan mo giingon nga dili tanan nga successful nga adto sa Amerika or sa laing nasod nga kwartahan na pagangalan nga abroad ang imong anak, abroad ang imong isuon, abroad ang imong auntie, mga ito taga pangayos mo auntie kay kwartahan to kay abroad dili taghaguan ka na nila dito dili tanan nga mga mingkadto nga Pinoy nga kwartahan kundi ilaw sa nang gitrabahoan taghaguan nila ito taghaguan na sa nila mo na nga ayaw gyud gawas sa mga OFWs nga mga adunahan sa mga daan nga oy magpadala ko ng kwarta palitin na si kuan ito at least gikan sa ilang kabubuton nga palitan or hatagan ang ilang pamilya gumikan kay lagi ang mga OFWs dito sa gawas sa nasod labi na dito sa Middle East nga apektado sa sila sa kagubotnan walay Pinay dito nga makaingon kag hayay mo kahimtang diri gusto nila mostly sa mga Pinay nga nadto sir kuha ami dili sir tabangin mi sir kay naipit mi sa gira Amo man, di ya kita laong pa makabayo kung uno an ila mga kalisod na nasinati didto. So dapat kung padadaan man kamo diri sa Pilipinas, ijo tamdon jo na utang kabubuton. O kawaya don sila mamuyot ra ng kwarta didto sa gawas. Laong pataghaguan jon si Ja. So dapat sad na mahimo na responsable ba an mga tagpadadaan na mga miyembro sa pamilya diri sa Pilipinas. Dili kay muranan murag jon iban gani na entitled ka ra jo na muranan oy, para di gajud kami kay kuan lisod ba kami diri kamo kabayo kun ano sa kalisod ni dito sa gawas sa nasod para lamang makita ng kwarta o ipadaya sa kay para matipid ang kwarta para padala sa inyo pero ay sad mo pag-abusar hatagi sa ninyo og importansya ang ilang hinaguan kay ngano gitawagan nila sila mga overseas Filipino workers ipangangalan nagtrabaho sila dito hatagi sila og importansya update sila matag karon ug niya dili kay mo update mo kay mga yo update sila kumusta na kanina kumusta na kanina nang nakatrabaho nakakaon na sakto dili kay puro tawag labi ring ang cellphone Pilipinas na sa lang pa sigra lamang ni send money di ba dili dyan makatarunganon dapat sabton sa nato mga miyembro sa pamilya ato sa gawas sa nasod bilib ka ni Lori kay si Lori nang guan na gid siya kanang namasin ra kung tinuod ba gyud ning gugma sa usa ka foreigner nga na in love sa usa ka Pinay ordinaryo ra iyang kinabuhi sa Pilipinas sitting pretty ra gani kay ngano fresh graduate man siya tons nangita pagtrabaho giingnan siya sa Amerikano nga ay na pagtrabaho ako ni bahala nimo sustentuhan ti ka busa ay kabala ka kay pangasawon gyud ti ka pero niad
pila ka tuig 2014 2026 pa siya pakas na ato ning atangan ng ilang kuan kay basi mangimbitar ni. Amo man. Foreigner Hala. god. Foreigner man god. Oy, jari correction si Attorney Jerry Centro LDR, long distance relationship. Dili kon laging duda relationship. Bitaw. Laging dudaw. So iban bitaw na grabe makaduda sa ilang mga partner. An cellphone sila maggunit. Siyempre, Oo. kuan man guna Patipin. kabalo ka Sila kabayo. kabalo ka attorney kung unsay rason na nganong sigig duda para dili maagaw sa uban. Kan muna na guna nga big fish na guna imuhang na bingwit. Ay na nagbuhi. Ay nagbuhi. Kay basi ma-inlove sa laing Pinay. Amo O ba? basi ma-inlove sa laing. Nara may kuan na. Ibalik suluton? Oo, nara may nahitabo na nga ang iyang ikaw mo ihang panguyaban. Sige na mo, pila na mo ka mas nag-uyab. Ang imo bilang best friend leg, tag sundot siya, tag sekreto siya chat-chat. Agay. Ang nahitabo, pagbalik para tong issue nga, issue nga, yung Oo best man. friend, umay nahitabo. Muna nga, ayaw kumpiyansa. Mindanao ni. Mindanao ni. Daghan Ibali ba dya? Laong sakto pa. ka torne. Mo nang giingon diha nga LDR, dili laging duda. Kay dili ayaw yung kumpiyansa kay ngano, you better discuss yung kapag imong uyab sunduton sa lain. Amo ba? Nahitabo na din sa Pilipinas. Nakalimot na ko pangayan nato ni Afam og si Pinay nga asawa na sila gipakaslan pero di ay ang best friend mo'y tagsundot-sundot sa gihimong kuan Kabit. kirinda. Ay balamang. Ayun, kay sakit. Di manggod kalisod sa nga na bao na kundiin ikaw ang legal, joy pa ba illegal? Pastilan Grabe lamang. pagpaningkamot atong Pinay nga pangasawon siya. Ihad yung tagprotektahan pero kabalo kag kinsay rin nagkuan siya, nagsundot ang best friend ra. Di ba si best friend mas grabe ang ilahang mga picture Moment? taking moment. ay, si best Amo friend man, no? best friend naman ta anong Amo. ikaw man may. Usahay mo ko dyan, bridge lay ko, no? Pa-bridge. Pero kadugayan, amo ray mahimo na tag-ija. Amo. Amo dyan ang lisod. Usahay, dili mag... Siya pa'y kaarin sa schedule sa kasal, siya pa'y kaarin sa tanan, pero badya, siya may musulot sa bantay sa lakay ba dyan? sa lakay. Usa nga pastilan. dili gyud sakto imo attorney nga once ang Pinay pangasawon na gani sa usa ka foreigner dili gyud angay gihapon mo kumpiyansa gumikan. LDR. Kay LDR daghan Laking duda, relationship. Manay point si attorney Jerry Centro. Good morning, attorney. Amo ba? Oy, manadyan gumati isab diha na kan Emmanuel Latuga na kundiin watching live from TCI British Territory. Na kundiin nahamatoy dya kuan. Ato ako ning imbitaron kausa si attorney din sa itong programa. Para at least jay legal advice. mind, Legal advice. Jarisad si Manu Datoy, si Jelly Pana na listening from Barangay Luna ug kan Randy Santesas. Salamat gud sa permanente na pagsuporta sa mga programa ng RMND XRS ug IFM. Nahala, yan naman ito oras para sa Bradyon diri sa ato na programang Diretso Balitang Surigao. Sa ngayon, sa itong mga kaibanan diri sa control, sila ni J.O. Bataan Og Zapilan. inisab ani dyan mga radyo man idol, Jojo Ferrol, Idol Gerson Galatera Fuentes. Tatak! Aremen! RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras atak, alas 8:16.